Hindi man orihinal na sining ng mga Pilipino ang puppetry, naging daan ito sa pagbibigay buhay sa kulturang Pinoy. Sa paglipas ng panahon, nagamit na rin ito ng isang teatro para tulungan ang mga batang may trauma at iba pang nangangailangan ng therapy. Si Lay Alves on assignment. Panahon pa raw ng mga Kastila, uso na ang ganitong pagtatanghal kung saan ang mga manika, mapaano mang itsura, kayang paggalawin at bigyang buhay ng puppeteer. Halina't pasukin natin ang mundo ng puppetry. Dr. Jose Rizal performed the shadow puppet sa mga bata, which is hindi yun originate ng Pilipinas. That is from Spaniards. Actually, ang tawag doon is Carillo. Hango ang salitang puppet sa salitang Griego na pupa na ang ibig sabihin ay doll. Banyaga ang ganitong sining sa bansa, pero sa paglipas ng panahon, nabigyan ito ng iba't ibang bihis. Taong 1977 nang itatag ang Teatrong Mulat. Inspirasyon daw ng kanilang pagtatanghal ang wayang kulit ng Indonesia na inihahandog nila para sa mga bata. Ang may utak nito, ang National Artist for Theater na si Amelia La Peña Bonifacio. Nagulat ako, wala palang dula. Walang dula pang bata. Kaya ang ginawa ko, nag-research ulit ako ng mga istorya para sa bata. Kadalasan kasing kinatatakutan ang mga puppet na siya namang gustong baguhin ng kanyang grupo. Nung unang pinalabas namin sa Russia, talagang standing ovation. Nagulat sila na may ganong puppetry group pala sa Pilipinas, no? At mula nun, sunod-sunod na ang kumbida sa amin. Ang apo niyang si Aina, 3 taong gulang pa lang, namulat na sa pagtatanghal. Usually pag-rehearsal sa backstage, so magre-rehearse sila. Tapos ako daw biglang mga agaw ako ng puppets. Tapos papagalawin ko lang sila. At ngayon, isa na rin siya sa mga puppeteer ng Teatrong Mulat. Nakilala ang teatro sa pagbibigay buhay sa kulturang Pinoy. Naging tulay pa upang maturuan ang mga bata ng tamang asal. Ngunit gaya ng ibang sining, di maiwasang ito'y manamlay sa pagpasok ng mga bagong uri ng aliwan. Ang puppetry in the Philippines ay naging palasak. Naging kahit sa television, commercials, and even advertising and posters, makikita mo ang mga puppet, and even the magazine, makikita mo merong puppet nung mga nakaraang years. Pero ngayon ay konti na lang. Oh, kuya! Bakit? Saan ka kukanta? Ako? Mamimigay ako ng puppet. Nasaan? Kaya naman ang grupong Puppeteers Association of the Philippines layong mas maipakilala sa mga bata ang masaya at makulay na mundo ng puppetry. Para ma-preserve natin ang art ng puppetry in the Philippines, nagtuturo kami sa mga bata. At the same time, nagpe-perform kami for free every World Puppetry Day. Pero ang puppetry hindi lamang simpleng pang-aliw. May pagkakataong nagiging tulay din ito sa pagbangon. Ang Teatrong Mulat, sinusubukan na rin gamitin ang pagtatanghal bilang therapy sa mga bata. Nag-iikot-ikot sila sa iba't ibang lugar na sinalanta ng mga bagyo para pakinggan ang kwento ng mga nakaligtas sa delubyo at magsagawa ng mga workshop. Basically, yung mga ginagamit namin or yung mga pinapakita naming materials ay mga found objects na hindi na ginagamit sa bahay o yung mga recyclable materials na pwede nilang maging puppet. Tila throwback man para sa iba, hindi magsasara ang telon sa mundo ng puppetry sa Pilipinas hanggat may mga nagsisikap na ipasa sa bagong henerasyon ang sining na ito. Ika nga ng mga nagtatanghal, the show must go on. Ako si Lay Alves at ito ang aking assignment.